Magandang araw po sa bawat isa. Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Paul Litose, pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. And welcome po sa ating Time in the Word. Ito po ay panahon na kung saan tayo nag-aaral ng salita ng Diyos sa patuloy na ikalalago ng mga mananampalataya, sa ikaliligtas ng mga kaluluwa, at lahat ng ito ay sa ikakaluwalhati ng pangalan ng ating Panginoon. Salamat po at kasama po namin kayo ngayon at nawa patuloy tayong matuto, lumalim sa pagkakilala, pagmamahal, paglilingkod at pananampalataya sa ating Panginoon at tagapagligtas. Ayan, magandang gabi po muli. Tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos sa biyaya niya na tayo ay sama-sama at may pagkakataon na makapag-aral ng salita ng Diyos. And again, we praise and thank God sa provision niya at sa providensya niya ng teknolohiya na meron tayo na magagamit para ho sa mga bagay na ito. Yes, we know technology can be abused and it has been abused in many ways. Pero ito din ay maaaring maging blessing. And isang hamon ho sa atin yan bilang mga Kristiyano ay to seek more avenues para ang mga bagay na ito ay patuloy na magamit sa kaluwalhatian ho ng ating Panginoon. Bago tayo dumako sa atin hong pag-aaral ngayong gabi, ay ilan ho muna mga announcements and reminders para sa ating mga kapatiran sa JCBC. At hinihingin natin patuloy ang panalangin ng bawat isa para ho sa ating mga gawain every time in the Word, tuwing pong Sunday morning, pag Sunday school, Sunday morning worship service, Sunday evening worship service. We need your prayers. Kailangan po ng inyong manggagawa, kailangan ng mga kapatiran, ng mga manggagawa dito sa church ang inyong panalangin. And also, let us strive, that is, magsumikap tayo na tayo ay magkasama-sama sa mga panahon na meron tayong gawain. Kahit na ho online, ay pagsumikapan natin na tayo ay magkasama-sama. And doon, isa pa nga ho pala na napakahalagang announcement this coming month of August. Long overdue na ho at matagal nating pinag-isipan, pinag-pray, and dahil nakikita natin na marami na rin tayong mga kapatiran na nakakabalik na sa church, ay Lord willing, this coming first Sunday ng August ay magdadaos po tayo ng ating Lord's Supper. So I'm very excited. I'm praying for that. I'm looking forward to that. So ina-announce po natin yan para mapagplanuhan din ng ating mga kapatiran to be present here at the church. So i-maintain pa rin natin yung ating capacity na nasa 30%. So that's around mga 20 to yung 10% pala yung 20. So that's around 60 people. So kung kayo po ay nagnanasa na makadalo, ay let me know. Pero sa ngayon, naglalaro pa lang sa 30 na mga katao na kasama natin sa ating bahay-sambahan. So Lord willing, this coming first Sunday ng August, let me just check the date kung makikita ko po yung pinaka-date. First Sunday ng August ay August 1. So, sakto August 1, Lord willing ho, ay magdadaos tayo ng Lord's Supper. At yan po ay kailangan, mahalaga, maganda sa buhay ng iglesia ng ating Panginoong Kristo. So, let's be praying for that. Let's be excited about that. At isang napakagandang bagay po yan para po sa ating church. And also, pag-pray natin ang ating mga kapatiran na doon ang mga pangangailangan, mga karamdaman, ilapit natin sa Panginoon. And bawat isa ay ating patuloy na laging ilapit sa Diyos, lalo na sa mga spiritual na mga kalagayan, patuloy na paglago, patuloy na paglalim sa pagkakilala sa Panginoon, patuloy tayong maging seryoso sa ating buhay Kristiyano. At just a reminder, hindi ito yung ating pinaka-lesson, but just a reminder, ang ipinintang larawan ni Apostol Pablo kung gaano tayo dapat kaseryoso sa buhay Kristiyano ay para tayong atleta na tumatakbo na minimithi ang gintong medalya. So that's conveys very serious effort pagdating sa buhay Kristiyano, and that's how serious we should be
At pag-pray ho natin yan sapagkat napakadali na matangay sa mga gawain, maging mechanical na lang ang mga bagay-bagay at walang intentional effort sa ating pong buhay bilang mga mananampalataya. Kailangan ko ho ang panalangin nyo, kailangan natin ng bawat isa reminder o paalala ng bawat isa. So we need that very, very much. And then also mamaya ho, pagkatapos ng atin hong time in the Word, around 7:10, 7:15 p.m., we'll have our online prayer meeting at ini-encourage ang bawat isa ng kapatiran, particularly this JCBC, that will be able to come together do online ay sana tayo ho ay magkasama-sama. Ang ating mga kapatiran na nakatunghay ngayon, kung sakali ho na kayo ho ay meron tayong mga kapatiran na hindi nakakasama sa prayer meeting, if you could send them a message, encourage them, invite them, or mamaya pag pinost natin yung link sa ating mga group chat, you can forward it sa ilang mga particular nating mga kapatiran. That will be a good reminder para ho sa kanila, para ho sa ating prayer meeting. Okay, so yun ho ang ating ilang mga paalala. Pag-pray natin patuloy sila Brother Dave Paule, alam natin yung kanyang kalagayan. Pag-pray ng Sister Hope Hermia, kamakailan kami bumisita sa kanila at nahandun muli yung pagsakit-sakit ng kanyang ulo, at yun naman daw ho ay medyo inaasahan, sabi ng doktor, sa mga nagsasuffer ng aneurysm. So pag-pray po natin patuloy ang health ni Sister Hope Hermia. Ano po? Okay, so kung meron may mga birthdays, please send me a message, let me know, update me. Hindi natin kabisado yung mga birthday ng ating mga kapatiran. So let me know, bati natin sila dito or sa Sunday. At yan po ay malaking kagalakan. At papupuri din naman natin sa Panginoon sa kanyang kabutihan at katapatan po sa kanilang mga buhay. Well, that being said, tayo ho ay dadako sa panalangin and then we'll go to our lesson. I believe this will be, if not, I think this is the second to the last lesson natin about biblical evangelism. Usually, actually nga ho, umaba tayo dahil talagang dinahandahan natin, talagang hinimay-himay natin yung ilang mga bagay patungkol dito. Pero tingin ko baka meron pang ilang mga madagdag, maaaring ilang mga practical helps how to present. So I've been thinking about that and we'll be preparing for that, Lord willing. So maybe if not second to the last, third to the last lesson ito about biblical evangelism. And if you have questions, again, encourage natin, please send me the questions. At marami na, sa biyaya ng Panginoon, dadagdagan yung mga kapatiran natin, mga kaibigan nagtatanong. And kung sakali man ho na naging blessing sa inyo ang pag-aaral, also let us know. At yun ho ay encouragement sa inyong manggagawa ho dito sa church. So with that, tayo ho muna ay manalangin. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, aming pinupuri ka, pinasasalamatan ka sa dakila mong biyaya, sa iyong napakalalim, napakalawak na kahabagan, sa iyong pagmamahal na hindi namin kayang sukatin. Salamat po, O Diyos. Salamat po. Sa kabila ng aming mga karumihan, kasalanan, sa kabila ng aming pagre-rebelde laban sa iyo, kami mga makasalanan pa, binigay mo ang iyong bugtong na anak pang magbayad para sa amin. Salamat po, O Diyos, sa napakaganda, napakasarap, napakadakilang regalo ng kaligtasan. Lord, alam namin na ikaw ang siyang gumawa, ikaw ang nagbukas ang aming mga puso, ikaw ang nagbukas ang aming mga mata, para makilala namin si Kristo, pang sampalatayanan namin ang mabuting balita, ebanghelyo ng kaligtasan. Salamat po, O Diyos, sa pagbabayad niya ng aming mga kasalanan. Salamat po na kami sa pamamagitan ni Jesus sa kanyang muling pagkabuhay ay nabihisan ng isang perpektong katuwiran. At ito lamang ang aming pag-asa, O Diyos. Wala kaming ibang tinutungtungan, wala kaming ibang inaasahan, kundi si Jesus na namatay sa krus at muling Lord, sangayon sa iyong salita, kalooban mo, ang iyong mga anak ay lumalim pa sa pagkakilala, sa pagkaalam ng iyong mga katotohanan. Kalooban mo na ang iyong mga anak ay patuloy na magsumipag at maging tapat sa gawain ng paggawa ng disipulo mo, mga taga-suod mo.
gawain ng pangangaral at paghahayag ng ebanghelyo ng kaligtasan. Lord, yun ang layunin ng aming pag-aaral. Kaya po aming hinihiling ang iyong pagpapala sa mga bagay, pag-aaral na ito. Gamitin mo ito para sa ikalalalim pa ng iyong mga anak, ikahahamon sa mga gawain na kung saan kami ay yung tinawag at inutusan. Lord, kami pong hinihiling din ang iyong pagkilos, pagsiyasat sa bawat isa sa amin. Anumang mga bagay sa aming buhay na hindi karapat-dapat sa iyong harapan, kasalanan, hindi nabantayan, nakaisipan, salita, gawa. Patawarin mo kami, O Diyos. Patawarin. At muli, Panginoon, wala kaming ibang pwedeng tignan, kaming ibang pwedeng sandalan, hindi si Kristo. Salamat po sapagkat sa Kanya, sa pamamagitan niya, ay meron kaming kapatawaran, aming mga kasalanan. Lahat ng ito ay aming hinihiling sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, so tumako ho tayo sa ating pong lesson. So this is Biblical Evangelism, lesson number 34. At tayo ho ay ito sa ating slides. So, ayun. Define natin ulit, and I hope hindi tayo nagsasawa. As we have often defined evangelism, sana ito'y tumatak na sa ating kaisipan. Maaaring not word for word, pero kung sakali man na kaya natin itong i-share sa iba. Ano? What is evangelism? Ang paghahayag ng ebanghelyo ay gawain ng Diyos na gumagamit siya ng mga Kristiyano para ikomunika o ihatid ang mensahe ng mabuting balita, gospel, sa mga tao na makasalanan na merong layunin na sila ay makumberte o maligtas at ito'y iniutos ng Panginoon sa kanyang iglesia. So, ang main point ng evangelism ay ang pagkukomunika, paghahayag ng ebanghelyo ng kaligtasan sa mga hindi pa mananampalataya. Well, ang hope, at doon natin yan ibinigyang pansin nung pinag-aralan natin to. So, men and women as sinners, and as sinners, ang ayon sa salita ng Diyos, ang tao ay ayaw sa Panginoon, hindi hinahanap ang Panginoon, hindi kayang lumapit kay Kristo. Walang pag-asa ang tao sa kanyang sarili. Pero salamat sa Diyos, siya ang kumilos, siya ang nagpapanganak muli sa isang tao, siya ang nagbubukas ng mata, siya ang nagbibigay ng pananampalataya. And as Jesus said sa John 6:65, and he said, therefore said I unto you that no man can come unto me except it were given unto him of my Father. So nahandoon yung exemption out of all men, all sinners na walang kakayahang lumapit kay Kristo, there is an exemption, and that exemption ay wala sa tao kung hindi masusumpungan sa Diyos, sa kanino mang ibigay ng Ama. Therefore, we conclude sa atin hong evangelism, ang mga cheap tricks, ang mga manipulative means ay walang magagawa dahil ang tao ay makasalanan. Ang ating tanging pag-asa ay sa Panginoon lamang. Even the faithful preaching of the gospel. Now, meron pa bang mas tatapat sa pangangaral ng ebanghelyo kung hindi ang mga apostol? Take for example, si Apostol Pablo. But not all na nakakarinig kay Pablo ay naliligtas. Merong yung iba, gusto siyang batuhin, gusto siyang patayin, gusto siyang hulihin. So, even the faithful preaching of or declaring or sharing the gospel, hindi laging nagre-result sa salvation. Well, nasaan ang pag-asa? Again, nasa Panginoon lamang ang ating pag-asa. How do we do evangelism? Again, ang main objective is to communicate the gospel clearly, and then, hindi lang basta tayo tagapagbigay ng impormasyon, kundi to urge them to respond accordingly doon sa mabuting balita. At wala tayong ibang gagawin kung hindi magtiwala at tumingin sa Diyos na pagpalain niya at gamitin niya ang matapat na paghahayag ng ebanghelyo ng kaligtasan. We have 5 objectives when we go and share the gospel. Maipakita ang rightful claim ng Panginoon.
Then maipakita ang pagiging makasalanan ng tao at hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili. Pangatlo, maipakita ang probisyon ng kaligtasan na ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. And then maipaliwanag ang mga terms, kondisyon ng Panginoon, demand ng Panginoon, and that is faith and repentance. And then to exhort, hindi lang basta ma-inform sila, kundi to exhort them, to challenge them na magkaroon ng appropriate response pagdating sa Ebanghelyo. At isa sa mga gusto ko lang ipaalala sa atin doon sa appropriate response, it is kailangang sampalatayanan ng Ebanghelyo, at ang pagsampalataya sa Ebanghelyo ay makikita sa pamagitan ng pagtitiwala sa Ebanghelyo at pagbitiw o pagtanggi sa iba pang paraan ng kaligtasan. As we have seen in Galatians chapter 5, Philippians chapter 3 na sinabi ni Pablo, hindi pwede na pagsamahin si Jesus at hindi pwedeng may at, kundi dapat si Jesus lamang. Well, we made a case kung nakaraan nating pag-aaral about a Bible study approach in evangelism, and I hope we are convinced sang-ayon sa New Testament na ito ang main way, ang primary way of evangelism is the preaching of the gospel, which is pinag-aralan natin. And then isa pa sa makikita natin na in the practice of the believers is this Bible study method. Now, again, pag sinabing Bible study, brother Paul, para lang yan sa mga nakagraduate. No, not exactly. At yun nga yung isa sa hamon na sa atin dito sa church, para makapag-produce tayo ng mga materials na maging helps para sa ating mga kapatiran na maaaring gamitin ng Panginoon para gawin ang bagay na ito. Now, sa Acts 17, verse 17, Acts 18, Acts 19, nakita natin ang mga gawain ng mga apostol. Sa Acts 17:17, therefore dispute he in the synagogue with the Jews and with the devout persons, and in the market daily with them that met with him. So, again, yung dispute dyan na hindi pakikipagtalo, kundi pagpapaliwanag. And nahandoon yung daily activity ni Apostol Pablo para gawin ito. Acts 18 verse 4. Gusto ko lang diinan dyan. Ang sabi, he reasoned in the synagogue with the Jews every Sabbath. So, nahandoon si Pablo regularly, pupunta siya doon sa lugar na yon, doon sa synagogue sa lugar na yon, every Sabbath, siya nagpupunta doon habang siya nandun pa to present the gospel. Then, Acts 19 verse 8, ang sabi niya, and he went into the synagogue and spake boldly for the space of 3 months. Now, hindi lang laging 3 months, sometimes years nagtatagal si Pablo sa isang lugar. Pero again, ang punto ko dito, the normal activity ng evangelism na makikita natin sa New Testament is not a one-time 5-minute conversation, or actually hindi siya conversation or proclamation of the gospel, but a regular presentation and delineation of the truths of the gospel aimed at the understanding of the audience. At isa sa mga dito natin yung regular. Merong regularity, daily, every Sabbath, for the space of 3 months. So, hindi, again, ang hindi ko kino-combat yung ipresenta ang ebanghelyo ng 5 minutes. Ang sinusubukan kong talagang ipakita ho sa atin ay hindi dapat yun yung goal natin. At hindi yun yung goal nila Pablo. There will be instances, as we have said, na meron ka lang 5 minuto o meron ka lang 1 minute. Pero kung meron tayong pupuntiryahin, ay yung makapag-set tayo ng time na talagang ang mga tao ay makakausap natin, ipapaliwanag natin sa kanila ang ebanghelyo. And that is a very good opportunity kung bubuksan sa atin ng Panginoon. Some advantages, pabilisan lang natin dito, we can come to close contact sa mga tao at mas malalaman natin yung kanilang kalagayan, mas malalaman natin yung kanilang estado, ano ba yung kanilang mga sitwasyon, at maaaring matulungan natin sila doon as we share to them the gospel. We will be able to tactfully deal with the noises, at ito yung isa sa mahalaga para sa akin personally ng Bible study method, because there are so many noises.
Lalo na maraming Pilipino ang lumaki in a Catholic background na kung saan very familiar ang mga gospel languages. Familiar na namatay si Jesus sa krus. Pamilyar na si Jesus ang tagapagligtas. Pero pag tinanong mo paano ka maliligtas, hindi sila nakatingin kay Jesus kung hindi sa kanilang sarili. While calling Jesus a Savior. Marami na ako nakausap ng ganun. And again, yung noise ng tradition, yung noise ng familiarity, often it takes time para ito ay mahawi upang marinig nila ng totoo, ng malinaw ang mensahe ng Ebanghelyo. Naalala ko tuloy bigla yung testimony ni Paul Washer. Minsan daw siya nasa isang church, guest speaker siya doon, pinreach na yung last sermon, at doon sa nag-preach siya doon sa last day ng nandun siya bilang guest speaker, ay napansin niya na may bagong bisita, may naumaten, naupo sa harapan, at ang description niya ay isang malaking tao, talagang ang laking tao. At pagkatapos siya mag-preach, bumaba siya sa pulpito, nilapitan siya ng taong yun at umiiyak pa. At ang sabi ng tao, nalaman ko kamakailan na may cancer ako at sandali na lang ang buhay ko. At naupo si Paul Washer at yung lalaking yun at pinaliwanag niya ang ebanghelyo. It just so happened na yun na rin yung araw ng flight ni Paul Washer pa uwi. Kinancel niya yung flight niya, kailangan niyang idinil niya itong taong ito, and for hours silang nag-usap. Talagang pinapaliwanag, pinapakita ang ebanghelyo. Hanggang sa dumating sa punto, sabi ni Paul Washer, basahin mo to. Minabasa daw yung John 3:16. Katapos ipaliwanag, nabasa niya yung John 3:16. At habang binabasa ng tao yung John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever I'm saved! I'm saved! Naging malinaw sa kanya ang ebanghelyo. And again, purihin ng Panginoon. Those are one-time encounter. It took hours ng pagdidelineate ng gospel ko sa kanya. Again, hindi natin tinatawaran. Pwedeng in a matter of minutes kumilos ang Panginoon. Purihin ng Diyos. But again, sa ating, humanly speaking, ay nandoon ang ating pangangailangan ang pagliliwanag ng mensahe ng ebanghelyo sa mga tao. And then, we will have opportunity to know and deal with possible questions that the prospects may have. Maaaring meron silang mga questions. Paano yun, Brother Paul? Buong buhay ko ang sabi sa akin, pag mabait ka, saan akin ka pupunta? As ngayon sinasabi mo, hindi ka baitan. Paano yun? Ayan. So, again, pwede na mas maipaliwanag at makapag-respond sa mga tanong. Pwedeng gamitin ng Diyos yun para maging maging maliwanag ang gospel po sa kanila. Case for Bible study method. Why? Una, because system and understanding the gospel truth. Merong, again, take cue from Apostle Paul. Take cue from the book of Romans. Kailangan niya ipaliwanag yung pagiging makasalanan ng tao. Kailangan niya ipaliwanag yung batas ng Panginoon. Because, yes, related doon ang gospel para maunawaan. And then, gross biblical ignorance. Hindi alam ng mga tao. Or kung sakali man, mali ang pagkaunawa nila patungkol sa mga biblical languages. When I say biblical languages, biblical words, biblical words, not languages, not Hebrew or Greek. Kung hindi yung mga gospel languages, yun. Si Jesus ang tagapagligtas, namatay si Jesus, muling nabuhay. Again, those are familiar things. But marami ang mga tao na ignorante kung ano talagang ibig sabihin noon. Number 3, discipling approach in Christian teaching. Makikita natin, even in the writings of Apostle Paul, ang sabi niya, hindi lamang dumating sa Thessalonica, hindi lamang dumating ang salita ng Diyos sa inyo, kundi ito'y dumating na may kapangyarihan. At isa sa mga dahilan ay nasaksihan nila kung paano nabuhay sila Pablo. So there is that relationship dun sa pagitan ni Pablo at nung kanyang mga pinapangaralan ng ebanghelyo, at isa yon sa mga ginamit ng Panginoon upang sila ay maligtas. So again, the promotion of the current evangelistic programs and methods that aims for the most simplistic and shortest period of time in soul winning,
detracts from the scriptural and wise examples. Ano? So, yung promotion, yung aking binibigyang pansin. Yung promotion ng simplistic, napakabilis, fast and furious, and often manipulative, mamanipulahin para sumunod sa isang panalangin and then i-declare na sila safe na. Very dangerous. At yun nga ay nagde-detract, humihiwalay sa example na makikita natin sa salita ng Panginoon. Importante, maaaring ito man ay group Bible study or personal one-on-one na pinabahagian natin ng isang tao ng mensahe ng Ebanghelyo. Ang mensahe at objektibo natin ay hindi nagbabago as we have gone through them itong nakaraan. One-time isolated opportunities. So, sinasabi natin, meron ka lang minsan, isang pagkakataon, maaaring maiksing panahon. Ang goal pa rin natin ay maipresenta ang Ebanghelyo ng simple at maliwanag. Hindi makasecure ng immediate superficial decision or response. Remember, ang sabi ni Pablo, I planted, Apollos watered. Okay? So, maaaring ang ministry mo, ang layunin ng Panginoon, ikaw ay magtanim ng katotohanan ng Ebanghelyo, and then maybe sooner or later merong magdidilig, and then God will give the increase. Ang karaniwan ay gusto agad ng pagkatanim, ani agad. Yun ang gusto. Now, if God will do that, purihin ng Panginoon. Pero our goal should be to make the gospel clear. Pwede mong manipulahin ng isang taong pasunurin sa isang panalangin within 5 minutes. Pero pinaka-kailangan natin as faithful soul winners ay maipaliwanag ang gospel. Why? Because it is the power of God unto salvation. Again, babalik lang ako ng konti doon. What do we believe na ang kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas? Is it the gospel or is it the prayer? Kung yung panalangin ng kapangyarihan ng Diyos sa pagliligtas, napakadelikado kung yan ang pininiwalaan at kung yun ang tinutungtungan ng isang tao. Now, one-time opportunity helps in our daily casual conversations sa ating pang-araw-araw na nakakausap, nakakasalamuha natin yung mga tao. Colossians 4:6, let your speech be always with grace, seasoned with salt. Mahalaga yun, yung ating pagsasalita, yung ating pakikitungo sa ating kapwa. Matthew 5:13, ye are the salt of the earth. Kung paano tayo namumuhay sa gitna nila, as we have studied before, yung evangelistic lifestyle, yung ating paraan ng pamumuhay ay nakadirekta or may layunin na ito'y maging palamuti para sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. At encouragement ni Pedro sa mga mananampalataya, but sanctified, not really just an encouragement, but an imperative, ito'y utos, but sanctify the Lord God in your hearts, and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you with meekness and fear. If the way we live ay maging paano ba ito? Makatawag o makakuha ng kanilang pansin. Bakit kakaiba? Bakit kakaiba ka magsalita? Not just kakaiba for the sake of being weird, kundi dahil kinokontrol ng gospel ang iyong pamumuhay. Bakit ka kakaiba? At doon maaaring saysayin yung sagot at saysayin ang Ebanghelyo. Wag lang ang ibang sagot kung hindi ang Ebanghelyo. Colossians 4:3, without praying also for us, that God would open unto us a door of utterance to speak the mystery of Christ, for which I am also in bond. So dito sa dalawang verse ito, 1 Peter 3:15, we need to be ready. We need to be preparing. At ito nga yung ating ginagawa sa ating lesson. And then, sa Colossians 4:3, there is that praying. We must be preparing and praying for opportunities to share the gospel to others. So, naghahanda tayo at nananalangin tayo. As Paul said, that God would open unto us a door of utterance. Mabuksan ng pintuan kung saan magkakaroon ng malaya na paghahayag ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo.
Number 2, efforts to invite in our churches or evangelistic venues. Ano ho? Reminder, our gathering tuwing Sunday is for the worship of God and not for attracting unbelievers. Kaya natin sinabi ito ay ayaw natin na maging seeker-sensitive ang ating church at hindi yun kalooban ng Panginoon. Ang ating gustong i-please, ang ating gustong bigyang lugod, pag sumasamba tayo, walang iba kung hindi ang Panginoon, hindi ang mga unsaved. Ba't natin sinabi, maraming mga churches, dinidisenyo nila ang tugtog, ang programa, even the very preaching, nakadisenyo para sa mga unsaved, para sa mga hindi ligtas, para sa mga hindi Kristiyano, yung gusto nilang tugtog, yung gusto nilang venue, yung gusto nilang ilaw, parang mala-disco. Again, our gathering together, reminder na ang gathering together is to worship God. Now, kung merong dumating na unsaved at napakinggan niya ang mga awitin, napakinggan niya ang pananalangin, napakinggan niya ang pangangaral ng salita ng Diyos at siya ay tinawag ng Panginoon at binuksan ng Diyos ang kanyang puso, ay pwedeng gamitin yun ng Diyos upang siya ay maligtas. Acts 10, makikita natin dito yung record kung paano naligtas si Cornelio at ang kanyang buong sangbahayan. Acts chapter 10 verse 3 to 6, merong isang taong nagngangalang si Cornelio na nakakita ng isang pangitain na kung saan inutusan siya ng Panginoon na ipatawag si Simon Peter. And then sa verse 6, ang sabi ng Panginoon kay Cornelio ay ito, He shall tell thee what thou oughtest to do. Sasabihin niya sa iyo kung ano ang mga bagay na dapat mong gawin. And as implication do sa mga susunod na mangyayari, gawin para maligtas. Now, pagdating sa verse 24, ito yung maganda sa kay Cornelio, magandang halimbawa para sa atin. And the morrow, after they entered into Caesarea, and Cornelius waited for them and had called together his kinsmen and near friends. Nag-imbita si Cornelio. Teka muna. Mga kamag-anak, mga kaibigan, may darating sa bahay namin. Meron siya ituturo at gusto kong marinig nyo ito. So, it is possible kung ikaw ay Kristiyano, kung sa biyaya ng Diyos ay maituro mong ebanghelyo, pwede mong imbitahan sila, ang kapitbahay. Or, pwede rin naman, kagaya ng ginagawa ng ilan nating mga kapatiran, ay sa panahon na maaaring birthday nila, ay imbitahan ng mga kamag-anak at mga kaibigan, kapitbahay, at doon sila makapakinig ng pag-aaral o pangangaral ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. That's a good example at napakaganda na example ni Cornelio na inimbitahan niya, pinanyayahan niya ang kanyang mga kamag-anakan at kaibigan. At ang sabi sa verse 27, and as he talked with him, he went in and found many that were come together. Nung pumasok ng si Pedro sa bahay ng Cornelio, hindi lang si Cornelio ang naroroon, kung hindi ang dami ng mga taong nandoon. So, isang tao, naganyaya ng marami, at marami ang nakapakinig ng salita ng Diyos. And if you read further sa Acts chapter 10, marami ang naligtas. Again, purihin ng Panginoon. Pero doon natin makikita yung effort to invite. God could and God does bless yung effort ng pag-i-invite. Isa sa mga namimiss natin ay yung ating kapatid na Sister Jinjin. Purihin ng Panginoon. Siya'y inimbitahan sa home Bible study ng aking biyanan nung tayo nagba-Bible study. At naging bunga ng Bible study na yun, si Sister Jinjin. Purihin ng Diyos. So, again, meron tayo, hindi natin nagagawa ngayon yung mga home Bible studies, but that is a good example. That's a good avenue para sa evangelism. Number next,
the effort to bring a soul under the sound of the gospel could itself be part of the process of conversion. Again, maaring hindi sila right there and then maligtas, maaring doon sila mataniman ng salita ng Panginoon, and as time goes by, pwedeng gamitin ng Diyos yun para patubuin ang pananampalataya kay Kristo. Believers must continually be motivated and mobilized to invite unbelievers. So, mali, sa biyaya ng Panginoon, isa yun sa mga hamon sa atin. Sa biyaya, kung loobin ng Diyos, dumating na ulit yung pagkakataon na malaya na tayo, makapagsama-sama sa pagsamba, hindi na restricted yung dami ng tao sa church, or when we, as we do dito sa ating church, tuwing may okasyon, like anniversary, mas madaling ipag-imbita kung may okasyon, and we do that. Nawa, mahamon tayo sa bagay na ito, upang ang ating mga kaibigan, mahal sa buhay, ay makapakinig ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Again, sabi ni Dean Insera, people usually come to church because of a relationship and an invitation. Relationship, maaring friends, maaring kamag-anak. And lalo na kung may relationship na at inimbitehan pa. That is, pwedeng gamitin ng Panginoon for them to hear the gospel. One-time opportunity helps. Giving away of evangelistic materials. Ito tayo natapos halos ng nakaraan. May mga evangelistic materials, gaya ng materials for evangelistic Bible studies. I-develop po natin yan sa biyaya ng Panginoon. Gospel tracts, invitation materials, church introduction materials, tracts for specific issues, materials for church visitors, or mga bagay na kung saan we purposefully binibigay na meron, kundi introduction man, merong simple na presentasyon ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Sa biyaya ng Diyos ay meron ho tayo mga kapatiran, meron kami ilang mga pinaplano, pinag-uusapan na pwede na gawin para mas maihayag pa natin ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Well, case 4, an essential place for prayer in evangelism. Now, marami ang nag-question o marami ang humahamon sa pananampalataya na kung saan, kung naniniwala ka na ang Diyos ay pumili na, kung naniniwala ka na ang lahat ng pinili ng Panginoon ay siguradong ililigtas niya, what's the purpose of praying? Bakit ka pa mananalangin? Well, una, dahil inutos ng Diyos na ipag-pray natin, as we will see later on. Pero ilan munang babala, ilan munang concerns, ito ay pamilyar sa marami. At una, wala sa Bible. Pangalawa, it could develop to something negative, yung pagtawag ng mga prayer warriors. Now, alam natin kung anong ibig sabihin nila, mga tao na nanalangin. Pero, pag tinawag mo mga prayer warriors, it seems na they are an elite group ng mga Kristiyano sa church. Paano yung iba? So, muli ay ingatan lang ho natin yun. Sa Hebrews 4:14 hanggang onwards ay malinaw na hindi lamang a select few ang may linya sa Panginoon, kundi lahat ng Kristiyano may namamagitan sa atin. Hindi mas malakas ang mga prayer warriors kay Lord. Prayer warriors ay seems to promote an elitist mindset. Prayer warrior ingatan lang ho natin, sinasabi na nagyayabang ang merong mga prayer warrior or whatnot, pero tingin ko hindi ganun kawise na magkaroon ng parang specific group or tawag. Hindi ba dapat lahat ng Kristiyano ay nananalangin? Hindi lang mga yung warriors. Well, that's just a concern na magandang bigyang pansin. So James 5:17, then this is a great encouragement sa akin. Minsan ko hong pinagbulay-bulayan itong talatang ito. Ang sabi, Elias was a man subject to like passions as we are. Who is Elias? He is Elijah, one of the great prophets sa Lumang Tipan. At
Ang sabi dito, and he prayed earnestly that it might not rain, and it rained not on the earth by the space of 3 years and 6 months. He prayed at tumugon ang Panginoon sa kanyang panalangin sapagkat yun ay sang-ayon sa kalooban ng Panginoon. Now, ang gusto kong bigyan pansin dito ay sinabi, subject to like passions as we are. Translation, pareho lang natin siya. May tendency tayong isipin ng mga tao o karakter sa Biblia, lalo na ang mga taong ginamit ng Panginoon sa Bible, sa New Testament, like the apostles, or sa Old Testament, like the prophets. Ay meron tayong tendency na isipin na mga special na tao yan, para may direct line sila sa Panginoon, talaga naman, matindi sila. Pero ang sabi ng Bible, this prophet Elijah is just like you and me. Pareho lang natin siya. And he prayed. Mga kapatid, let this be an encouragement sa atin. To pray. To seriously, expectantly pray. Seryoso at umaasa kapag tayo ay nananalangin. Nahandoon ang pagtugon ng Panginoon. Nahandoon ang katapatan ng Panginoon sa ating nanalangin. God is isa sa mga kailangan bantayan na ito. God is limited or unlimited by the prayer of believers. Ito i-apply sa evangelism lalo na. I have heard supposedly born-again Christians na ang Diyos daw walang kayang gawin kapag hindi tayo nanalangin. Or yun namang iba, kapag nanalangin ka, basta sapat ang faith mo, basta masapat ang claim mo, walang magagawa si Lord kung hindi ibigay. So, parang nakokontrol ng pananalangin ang Diyos. No? Idea nito, we can force God by our great prayers. Can you imagine that? Our prayer is so great, hindi kayang tanggihan ni Lord. Ganun ba yun? Palakasan? Patindihan? So again, hindi yun ang makikita ng salita ng Panginoon. Misapplication of God's sovereignty in salvation. Nung idea nito, since God will surely save all the elect, no need to pray. Sabi nga natin kanina. Ililigtas naman ng Diyos lahat ng pinili niya. Hindi na kailangang mag-pray. Who said so? Maaaring logically ay yun ang iyong dadatnan, pero that logical response ay hindi biblical sapagkat ang makitan sa Bible ay handon ang pananalangin para sa kaligtasan. Idea, yung nga nasabi natin, pero magandang halimbawa ni Pablo sa Romans 10 verse 1, Brethren, ang sabi ni Pablo, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. So this is right in the middle of that great discourse ni Pablo about God's electing grace. Romans 9, Romans 10, Romans 11, nahandyan yung mga dakilang katotohanan patungkol sa paghirang, pagpili ng Panginoon. And it's very clear, pero right there in the middle, Romans 10:1, ang sabi ni Pablo, my prayer and desire, or my desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. So, hindi magkakontra. Hindi magkakontra ang paniniwala sa election at ang pananalangin for the salvation ng mga tao. Ano po? Number one, prayer and the power of the gospel proclamation. Prayer and the power of gospel proclamation. Nakikita natin na meron itong epekto. Kailangan ito, lalo na sa pagpoproklama ng Ebanghelyo. Ephesians 6 verse 18, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints and for me. Nakita nyo, merong specific special prayer request. Si Apostol Pablo, praying for all the saints. Mga kapatid, pray for me. Na ano ang prayer niya? That utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel. Wow. Can you imagine, maaari na tayo ay nagbe-benefit sa maraming mga pangangaral ni Pablo, mga sulat ni Pablo, at isa sa mga ginamit ng Panginoon doon ay dahil may mga nag-pray ka, Pablo.
Kamakailan lang nakabasa ako ng post sa social media. Ang sabi, can you imagine what will happen if you start praying for your pastor every day? Again, here is Apostle Paul, the Apostle Paul. Mga kapatid, pag-pray nyo para magkaroon ako ng utterance, yung pagsasalita, yung pagpuproklama ay ibigay sa akin ng Panginoon. Hindi ito dahil lang siya ay maaaring trained sa ganun or may natural ability sa ganun. Yes, may mga tao na may natural ability, may training sa ganun. Pero makikita natin dito yung necessity, kailangan, mahalaga ang pananalangin para sa pangangaral, lalo na sa paghahayag ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. And not just for pastors, not just for missionaries, not just for pastors, but let's pray for missionaries, let's pray for every Christian, lahat ng Kristiyano, nawa ay magkaroon ng tapang, ng talino, ng kasigasigan pagdating sa bagay na ito. Colossians 4 verse 2, continue in prayer and watch in the same with thanksgiving, without praying also for us. So, hinihiling naman ni Pablo ang pananalangin ng mga Kristiyano sa Colossae para sa kanila, not just for himself, pero para sa kanila, ng mga kasama niya, ng mga tagapaghayag ng Ebanghelyo, that God would open unto us a door of utterance to speak the mystery of Christ. Kung kanina, ang hinihiling ni Pablo sa Ephesians 6 verse number 19, utterance may be given unto me, yung pagsasalita. Dito naman sa Colossians 4:2, seemingly ang hinihingi niya is yung opportunity. Opportunity, a door of utterance. Mabuksan yung pintuan ng oportunidad para maipangaral ang Ebanghelyo. And let's be praying for that. Let's be asking for that. Ang daming mga bansa na hanggang ngayon ay bawal ang pangangaral ng Ebanghelyo. At God would open the door para makarating ang mga missionaries, para makarating ang mga Biblia, para maipangaral ang Ebanghelyo. 2 Thessalonians 3 verse 1, finally, brethren, we pray for us, that the word of the Lord may have free course and be glorified, even as it is with you. So, again, ginamit gumamit ng parallel si Apostol Pablo, even as it is with you, kagaya ng kung paano sa inyo sa mga taga-Thessalonica, 3 Saturdays nangaral si Pablo and the gospel exploded. Marami ang naligtas. Ang sabi ni Pablo, pray for us that the word of the Lord may have free course and be glorified. Mga kapatid, kailangan natin ito. Kailangan ko ito. Prayer ng mga Kristiyano para sa mas matapang, mas malinaw, oportunidad para maipangaral ang Ebanghelyo. Prayer and the power of gospel proclamation. The prayer of the saints has a direct influence upon the manner of uttering the gospel message. Yung pananalangin ng mga Kristiyano, mayroong impluensya sa kaparaanan ng paghahayag ng Ebanghelyo. Sabi nga ni Pablo, kagaya nabasa natin sa Ephesians, fearlessness and boldness, yung kawalan ng takot sa tao at tapang sa pangangaral. Hindi kawalan ng respeto sa tao. Kaya ba yun? Kawalan ng takot sa tao at tapang sa pangangaral, yung disposisyon ng mangangaral. Pray for that. Open door, opportunity for the message. We have said sa Colossians. Clarity and effectivity, yung quality ng delivery ng mensahe. As we have said sa 2 Thessalonians 3 verse 1, that the word of the Lord may have free course and be glorified. Anong punto? A sincere concern for the gospel message entails concern for those who preach the gospel. That's a good point. Yung totoong at malalim na concern para sa paghahayag ng mensahe ng kaligtasan, ng mabuting balita, entails also na meron kang concern sa mga tagapaghayag. Again, not just pastors, pero kasama sila doon, kasama kami doon. Missionaries, Christians, na nahandoon sana at dapat yung ating pananalangin para sa mga tao na ito ng nagpapagamit at ginagamit ng Panginoon sa paghahayag ng
ebanghelyo. This sincere concern is expressed in persevering, fervent prayer. Nandoon yung tuloy-tuloy at malalim at palagian na pananalangin para sa kanila. Now, isang magandang hamon to sa atin, mga kapatid. Kailangan at dapat na tuloy-tuloy ang ating pananalangin, hindi lamang sa ating personal na paghahayag ng ebanghelyo, kundi para sa iba na tagapaghayag ng ebanghelyo. Let's pray for missionaries. Let's pray for pastors in other churches. Let's pray for sa ating mga kapatira dito sa JCBC, for our ministries, even yung online ministries na gamitin ng Panginoon. Again, prayer. Yun yung isa sa mga gusto ko idiin as we are coming to the closing of our lesson. Ano man yung ating mga techniques, ano man yung ating mga natutunan, kagaya ng ating nakita kanina, ang ating tanging pag-asa ay ang Panginoon, and dapat tayong itulak dito sa pananalangin. Kailangan ng pananalangin. Prayer and conversion of sinners. So, kanina yung paghahayag ng ebanghelyo, ngayon naman yung pagkonberte o yung kaligtasan ng mga makasalanan. Acts 26:29, sabi ni Pablo, and Paul said, I would to God, and not only thou, but also all that hear me this day were both almost and altogether such as I am, except this one. So this is Paul, I believe, before King Agrippa. Nang sabi ni King Agrippa, Paul, ay, muntik-muntikanan mo na ako makumbinsing, maging Kristiyano. At ang sabi ni Paul, na ito ang aking hiling sa Panginoon. Kung pwede lang, ito ang gawin ng Panginoon. So that's an expression of prayer na hindi lang ikaw, kundi lahat na nakarinig sa akin ngayong araw to, hindi lang muntik, kundi kagaya ko. That is, siya mismo ay na-convert, nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Yun yung nasa at panalangin ni Pablo para sa mga nakapakinig sa kanya. Romans 10:1, as we have read kanina, ang heart's desire and prayer ni Pablo ay maligtas, particularly yung kanyang mga kababayang Hudyo. Not merely Paul's desire and prayer, but it is also his goal and action. Hindi lamang to desire, hindi lamang to prayer, ito yung layunin niya, ito yung action niya. Sa Acts 14:1, and it came to pass in Iconium that they went both together into the synagogue of the Jews, and so spake that a great multitude, both of the Jews and also of the Greeks, believed. So, nandoon yung paraan, nandun yung effort, I should say, nandun yung effort, nandun yung gawa, pagsusumikap ni Pablo, tuwing sa Book of Acts, tuwing mapupunta sa iba't ibang lugar si Pablo, una niyang pinupuntahan yung synagogue. Kung walang synagogue doon sa riverside, which is doon madalas nag-gather ang mga Hudyo tuwing Sabbath, at hindi lang ito prayer, hindi lang ito desire, but there is action. There is that action. 1 Timothy 2:1, I exhort therefore that first of all supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for kings, and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior. So nandoon ang utos ng Panginoon sa church to pray, not just to pray for Christians, but pray for those who are in leadership, in authority sa ating mga sa ating gobyerno. Hindi lang yung makapamuhay tayo ng matahimik, ng magkaroon ng kapayapaan, hindi lang pray for the economy and so on, or health issues. But ang sabi sa verse 4, who will have all men to be saved. Now, yung will dyan ay not intention, that is God intends all men to be saved. If that is God's intention, then all men will be saved. Now, alam natin na hindi lahat ng tao ay maliligtas, pero yung will dyan is better understand who desires. That is God's desire. As we have studied, merong God's will of decree, merong God's will of demand. Yung decree, yun yung inintend niyang mangyari. Merong demand, ito yung inuutos niyang mangyari. Meron namang God's will of desire. Ito yung gusto niyang mangyari. Yung decree, sabi sa Bible, laging nangyayari. Yung demand, hindi laging nangyayari. May sinusuway ang tao. So, lumalabag ang tao sa kautusan ng Panginoon. Yung
desire, hindi rin lagi nangyayari. Kagaya nito, He desires all men to be saved, pero hindi lahat ay maliligtas. Nevertheless, dito malinaw, there is that God's desire na dapat ay object ng ating pananalangin para sa lahat ng mga tao. Even for those who are in the government. Maaari kahit hindi mo manok yung nakaupo ngayon, pray. Pray for their salvation. We may directly pray for those who hear the gospel to be saved without our knowing of God's decree concerning them. The fact of God's sovereign election unto salvation is not a hindrance to desire salvation for specific people. So, hindi dapat at hindi biblical yung paniniwala sa election, sa sovereignty ng Panginoon. Hindi tama na ang reaksyon ay kalamigan sa pag-iebanghelyo, katamaran sa pananalangin para sa kaligtasan ng lahat ng mga tao. Point, a sincere desire for the salvation of sinners is expressed in praying for them who hear the gospel and be saved. Meron tayong malalim na desire. Isa sa mga makikita natin ay na-express ito sa pamamagitan ng pananalangin para sa kanila na mapakinggan nila ang ebanghelyo at sila ay maligtas. Evangelistic points for church prayer meeting, and mamaya magkakaroon tayo ng prayer meeting, kaya medyo excited ako dito and challenged and rebuked also. Number 1, members must realize that prayer is their mandate participation in the evangelistic mission of the church. Sa Acts 2 verse 42, ang mga Kristiyano, ang mga naligtas ay nagpatuloy, as spoken here sa Apostles' Doctrine, Fellowship, Breaking Bread, and in prayers. And then, ang context noon, ang mga Kristiyano ay nagpatuloy, that is, sama-sama sila sa pananalangin. That's when we have our prayer meetings. All believers must have the conviction that every time that the church assembles for Bible study or prayer meetings, ang Kristiyano ay dapat nandoon, nagnanasa at gumagawa ng paraan para nandoon. Kasi nakasama. Sabi ni Jonathan Edwards, a poor man in his cottage praying may have a blessed influence all over the world. That's a great thought. Magandang pagpulay-pulayan. Maaring hindi ka milyonaryo, hindi mo kaya magbigay ng milyon-milyon sa misyon. Pero yung pananalangin ay maaari at ginagamit ng Diyos para sa ikaliligtasan. Who knows kung hanggang saan aabot. The prayer meeting must be kingdom dominant, spiritual and evangelistic in its concerns and petitions. In the prayer na tinuro sa atin ng ating Panginoong Hesus, it is dominated with spiritual concerns. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. So, it is nasa unahan ang mga spiritual concerns, na doon yung primary effort. Yes, pinagpe-pray din yung mga pang-araw-araw na pangangailangan, give us today our daily bread, pero it is dominated with spiritual concerns. Isa sa mga problema ay ito, much of the church's prayer meetings are dominated by physical, material, and even trivial concerns. Again, I'm not saying na mali na ipanalangin ng physical, ang kagalingan, kailangan yun, pinagpe-pray yun, yung material na pangangailangan, kailangan yun, pinagpe-pray yun. Pero ang sinasabi ko natin dito ay ito, pagdating sa halimbawa at tinurong panalangin sa Biblia, ang pangunahin at dominante ay hindi physical o material, kung hindi spiritual. Now, having that truth, examine natin kung paano yung ating pananalangin. Ano yung madalas laman ng ating pananalangin? Puro ba ito physical? Puro ba ito material? At minsan sinisingit na lang sa bandang huli ang spiritual. Isa itong hamon sa akin, paalala sa bawat isa sa atin. As we have said sa Matthew 6 verse 9 to 10, nandoon yung evangelistic overtones. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. So nandoon yung evangelistic overtones no, pagdating sa panalangin.
As we have read also sa 1 Timothy 2 verses 1 to 4. Prayer for gospel matters. Evangelistic service, conversions, must reveal total dependence upon God. Sa ating pananalangin, pinapakita nito na tayo ay nakaasa lamang sa Panginoon. Spirit, the tone, and even the words will express this dependence when we pray. Naalala ko lang yung sinabi ni Jesus, for without me, you can do nothing. Even our best evangelistic techniques, without God, will be nothing. Walang magagawa, walang mangyayari. Desperado tayo. Now, ang punto nitong number 3 nito, naririnig ba yung pagiging desperado natin sa pagkilos ng Panginoon sa evangelistic efforts natin? Naririnig ba yun sa ating Panginoon? That's a good reminder. That's about it. Number 4, our prayers must align with the Great Commission. Isa itong magandang gawin. And hindi lamang sa Great Commission, sa iba pang mga utos ng Panginoon, pero magandang example sa Great Commission. Make disciples. Concerned not just with the salvation, but also a life of following Christ. Let's pray for those who are saved, yung mga naliligtas na sumunod kay Kristo. All nations, yung wideness ng commission. Let's pray for para ang gospel ay sumagana pa at marami pa ang marating. Baptizing them. Hindi lang sila maligtas, kundi sumunod sa tubig ng bautismo. Teaching them to observe all things. Sila maligtas at sumunod sa tubig ng bautismo at magpatuloy sa iglesia na kung saan sila ay patuloy na matuturuan ng mga katotohanan ng Panginoon. That should be, again, prayer concerns as we pray for evangelism or the fulfillment ng Great Commission. Now, we will end here. Isang magandang example, si William Carey. Sa hindi ko nakakakilala kay William Carey or William Carey, siya ay kinikilala na father of modern missions. Paano naligtas si William Carey? Siya ay naligtas through the persistent witness of an apprentice in the shoe shop where he worked. So, nagtrabaho siya sa gawaan ng sapatos at meron doon na tinetraining para maging manggagawa ng sapatos na Kristiyano at tuwing nagkakasama sila, lagi siyang laalaan doon yung effort ng tao para ilapit siya kay Kristo. And God used that to save William Carey. Doon sa doon sa biography na sinulat ng apo ni William Carey, si Samuel Percy Carey, doon sa biography ng kanyang lolo, dinedicate niya, sa dedication ito nakalagay, in the memory of John Warr, the fellow apprentice to whose importunity, yung kakulitan, importunity Carey owed his early quest for God. Ginamit ng Diyos itong kasama sa trabaho, kasama sa training, para si William Carey malapit sa Panginoon. Anong punto? Who knows John Warr today? Nabasa ko ito noon, ngayon ko lang ulit naalala yung pangalang John Warr. Pero yung William Carey, meron akong libro patungkol sa buhay ni William Carey. He was an unknown man, but thousands if not millions of converted souls in India and beyond owe this unknown man because in his place of work, he bore witness to the gospel to someone he probably never knew would become the father of modern missions. Hindi niya siguro alam. Sigurado hindi niya alam kung paano gagamitin ng Diyos itong nakasama niya sa trabaho. Pero kahit sa lugar trabaho, nagpagamit siya sa Panginoon. Ibinahagi niyang ebanghelyo. At yung naligtas na si William Carey. Marami, thousands ang naapektuhan narating ng ebanghelyo. Why? Because merong nag-soul winning sa lugar trabaho. So nawa, ito'y maging hamon sa atin, maging paalala sa atin, maging kung kailangan, rebuke sa atin, lalo na sa kakulangan natin sa pananalangin patungkol sa evangelism. Nawa, tulungan tayo ng Diyos, ingatan tayo ng Panginoon. Again, kung meron mga questions, let me know. Pwede nyo i-forward, i-direct message ho sa akin personally or comment. Nawa, patuloy tayong hamunin, gamitin, baguhin ng Panginoon. At pagpagamit sa Panginoon, lalo na sa paghahayag ng Ebanghelyo. Reminder po, after ng ating time in the Word, magkakaroon ho tayo ng online prayer meeting. Let's pray.
Yung naming Diyos, aming Ama sa langit, nagpapasalamat kami. Papasalamat kami sa iyong salita, liwanag, nagtuturo ng aming dapat na hakbang at ganoon din liwanag na nag-e-expose ng aming mga kasalanan at kakulangan. Tawarin mo po ako, O Diyos, bilang pastor, bilang Kristiyano, sa pagkukulang sa mga bagay na ito, sa pananalangin patungkol sa mga bagay na ito. Patawarin po kami bilang isang iglesia at tulungan mo kami na maging tapat, maging consistent sa pagtatapat, sa pagtupad sa mga kalooban mo na ito na inutusan. Lord, nawa ang aming mga pananalangin sa iyo ay madumina ng mga spiritual na bagay. Lord, nawa sa biyaya, tumawag ka pa ng mga mananampalataya mula sa iglesyang ito na magiging kagamitan mo para matapat at matapang at maliwanag na ihayag ang ebanghelyo sa iba. Gamitin mo po yung mga anak sa lugar na ito, ang mga sa lugar trabaho, sa bahay. Gamitin mo po hindi lamang ang aming mga bibig, kundi maging ang aming mga buhay ay nawa maging palamuti ng ebanghelyo. Lord, nakita namin ang aming pag-asa ay ikaw lamang. Desperado namin kailangan yung pagkilos, ang iyong tulong sa gawain na ito. Purihin ka. Salamat po. Salamat sa iyong katotohanan. Ingatan mo kami, tulungan mo kami. Maging sa amin pong prayer meeting maya-maya. Lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So maraming salamat pong muli. At again, around after mga 5-10 minutes, ay open ho natin